His original design. Kaya walang bakla, walang tomboy, na walang pag-asa. In the same manner na walang lasenggo, walang babaero, walang pulubi na hindi kayang baguhin ng Diyos. And this is our faith and our belief. That's why we are here. Na kahit ako ay salbahe, kinuha ako sa lusak, I can be Christ-like. If I set my heart to be conformed to the image of Christ. This is a serious business. It requires hard work. It requires devotion. It requires study. It requires commitment. Hindi tayo narito para i-appease ang konsyensya natin na nag-attend tayo ng church. Hindi tayo relihiyon. Amen? We are in a serious relationship with the Creator of the world because He wants us to rule and reign with Him forever. If He cannot rule in your household, how can you rule other nations? If He cannot rule in your business, how can you rule with Him in eternity? Diba? 2 Peter 1, verse 3 to 4. Basahin. For His divine power has bestowed upon us some things, hindi all. Pareho ng 2 Corinthians 1:20. All things that are requisite and suited to life and godliness through the full personal knowledge of Jesus, who called us by and to His own glory and excellent virtue. No one can have all the requisites for life and godliness without being like Jesus. Amen po. So, dapat klarong-klaro ang direction natin. When you come to a point that you so know Jesus, you are thinking like Jesus, discerning like Jesus, speaking like Jesus, moving like Jesus, the devil will be afraid of you. And yun ang sinasabi ng Bible, the manifestations of the Son of God. Your word will be as powerful as the word of Jesus, na pagka nakita mo may darating na bagyo, sinasabi nila July 27 daw, dahil anniversary ng Iglesia ni Cristo, lilindol, ha? Sa pangalan ni Jesus, hindi mangyayari ang lindol sa Pilipinas. Dahil narito pa tayo. Amen? Amen? So, seryoso ba kayo? Kailangan nating maging seryoso. Amen? Kung merong isang bagay sa buhay natin na magiging seryoso tayo, maging seryoso tayo na magkaroon tayo na maging katulad tayo ng ating Panginoon. Alam nyo, pagka ikaw nagsimula yan nung ikaw ay maborn again, nagsimula yan nung tinanggap mo ang binhi ni Jesus sa buhay mo, so palalaguin mo yon, hindi ba? Ngunit, dahil si Satanas ang adversary, ang kontrabida sa lahat ng plano ng Diyos sa buhay natin, kukontrahin niya lahat ang mga plano ni God sa buhay mo. Dahil doon, ipinadala ng Panginoon ang kanyang agency. Sino ang kanyang agency? The Holy Spirit. Amen? Sabi niya sa Psalm 32 verse 8, the Holy Spirit will come to instruct you, to guide you, to lead you, and to show you the way. Amen? Kaya, nung ipinadala, dahil alam mo na yun ang destination mo, at alam ng Diyos na pipigilan ka ng kaaway, marami siyang gagamitin para pigilan ka. Gagamitin niya anak mo, asawa mo, magulang mo, yung mga closest sa'yo ang gagamitin niya para i-frustrate ka. Hindi magkaroon ng kaganapan ang plano ni God sa buhay mo. Ngunit, ang Panginoon, pinadala niya ang kanyang banal na Espiritu at dinala ng banal na Espiritu ang Espiritu ng pag-aninaw. The Holy Spirit
came with the spirit of discernment. So that you can know what God is doing, what the devil is doing under the things that appear to be good, and what the Spirit is doing in situation that appears to be bad. Ipinadala sa atin ang spirit of discernment para maaninaw natin, ma-evaluate natin ang mga ginagawa ng dyablo sa mga parabang nangyayaring mabubuting bagay sa ating buhay. Ngunit, ang nasa likod ay ang dyablo to trap us. At ipinadala niya ang spirit of discernment para makita naman natin ang ginagawa ng banal na espiritu sa mga masasamang kaganapan sa ating buhay para tayo ay we will hold on to Jesus no matter what. Amen? Tapos na ang service. Amen! Di po ba napakaganda, no? Na until you get fulfilled with God, with Christ, you don't get fulfilled with the promises. The fulfillment of promises depends upon the fullness of Jesus in our life. So kung tayo ay magpapahubog sa Panginoon, kahit sumasablay tayo, alam natin na kasama natin ang Diyos. Okay, so magpapatuloy po tayo. Bibilisan ko na lang po itong kasi pinag-aaralan natin ang judgment. Kaya lang po kanina, sa pagmamadali ko, tinatagalog ko yung aking, ang focus po natin ngayon ay forbidden judgment versus commanded judgment. Okay? So, pinag-aaralan kasi natin ang discernment. At ang spiritual discernment, sabi natin, ang spiritual discernment, ito po ay biyaya at kaloob ng banal na espiritu para tayo ay makaaninag o makaaninaw, sabi niya, sa mga bagay na di nakikita. So that magkaroon po tayo, we have the ability to perceive in the spirit realm. So yung katulad yung sinasabi ko, ma-discern natin ano yung mga ginagawa ng dyablo sa mga bagay na mabubuti sa ating buhay. At ano naman ang ginagawa ng espiritu sa mga bagay na seemingly masasama. That's what sometimes we call, what? Ano nga yun? Yung blessing, ano nga yun? Ano ang tawag doon sa blessing na nakatago doon sa hindi maganda? Sipin nyo. Ha? This blessing in disguise. Sorry. Minsan tawag dyan blessing in disguise. Okay. I-review lang natin. May 4 na bagay kung paano lalakas ang ating discernment. Okay? Sige. Number 1, for us, ito ang tunay na pag-aninaw sa kaloob upang makaaninaw. Number 1, hindi tayo dapat gumaganti. To discern, we should not react. Sa English, we should not react. Di ba ang pagre-react pagganti? Di ba? People can react to you, but you should not react. Amen? Kasi pagka nagre-react ka, you will lose your peace and your joy. And if you will lose your peace, you cannot hear. Amen? Yun lang ang dahilan doon kung bakit hindi ka magre-react sa mga tao. Tapos, you remain to be blind, parang nagbubulag-bulagang ka para sa mga bagay na apparent. Halimbawa, inaakusahan ang kasamahan mo na ganito-ganito. Parang totoo. Pero sa discerning mo, malalaman mo kung sino ang behind na espiritu dun sa ginagawa ng asawa mo. Amen? Nako, naunawaan ba ninyo ako? Yes or no? Kasi kung no, uuwi na tayo. Sana sinabi ko no. Okay, number 2, for us to discern, we should not judge. Sige, next. Kailangang pangalawa, para tayo ay tumaginting ang ating discernment, kailangan tayong maging mapagpatawad. We should be proactive in forgiving. Hindi pa nagkakasala, pinapatawad na natin. Amen? Hindi tayo pwedeng mag-hold ng grudge against other people. Or, kasi pagka nag-hold ka ng grudge against other people,
people that will progress into bitterness. And bitterness is unfulfilled revenge. Every time a person has a bitterness about someone, he will find way to avenge. Anong gagawin niya? Ipagchichismisan niya. Tama? Every time na nag-harbor kayo ng grudge, nagpo-progress na maging bitterness, and bitterness is unfulfilled revenge. And it's not good. You will lose your discernment. Amen? Next, listen natin. Upang tayo ay makadiscern, we should not judge unrightly. Amen? Sabi po dun sa John 7:24, wag na kayong humatol, batay sa nakikita, kundi humatol kayo ayon sa nararapat. Ang paghatol ng unrighteous ay yung ibinabase mo ang hatol mo o paghuhusga mo sa isang tao o isang bagay sa mga bagay na nakikita mo o sa mga kakaunting kaalaman na na-fish mo. Okay? Unrighteous yon. Hindi ka dapat humatol. Kasi wala ka namang alam. Hindi mo naman alam ang pinagmulan. Kaya mabuti na lang itakip ang bibig. Dahil sabi sa Matthew 7:1, kung ano ang inihatol mo sa iyong kapwa, aanihin mo yon. Hahatulan ka ng mas higit doon sa hatol na binitawan mo. Amen? Give and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together. Okay? Ngayon, question. Hindi pa tayo dapat maghatol? Hindi sinabi diyan ng Panginoon na you don't judge. Ang sinabi niya, don't judge unrighteously. Ano ang unrighteous judgment? Judgment based on appearances. It's not the real thing. Maraming mga nakatago, okay? Pinento ko ba sa inyo yung tatay sa Marikina Bus Line? Dito ko ba ikwento yon sa hapon sa umaga? Sa morning. Okay, judging an unrighteous judgment, example po. Ito, naranasan ko po ito nung, sino dito ang nakaabot pa sa inyo yung Marikina Bus Line na mabababa, na malalaki? Nakita ninyo yon yung Marikina Auto Bus Line dito, di ba? Nagtatrabaho ako noon sa Utivo Building, ang layo. Ang inuuwian ko ay Kogyo, maniwala kayo, buntis ako kay Chris, laki ng tiyan ko. Sa Kogyo kami umuuwi. Ang layo ng biyahe ko, mula Utivo Building sa Dasmariñas, Chinatown. Papunta dito sa Mariatindi. Di ba? Minsan umaalis ako ng maaga. Maaga akong umaalis sa office. Anyway, kasi naman ang time ko noon ay pag nag-field work ako, pupunta lang ako sa office, pwede na akong umuwi. Merong isang mag-anak na sumakay. Yung tatay, pag sakay niya doon sa tumalampak na lang siya na upo. Kasama meron silang kasamang binatilyo, ayun ko nga mag-anak nila, tapos may 4 na bata. Yung mga bata, very unruly. Wala pa masyadong ang bus. Yung mga bata ang lilikot, ang gugulo, tapos super ang iingay. Basta yung isa umiiyak, yung isa, basta nagwawala sila. Yung tatay hindi lang kumikibo. Sabi ko, pambihira naman tong tatay na to. Nakakahiya doon sa mga, hindi man lang niya pinipigilan yung mga anak niya. So yung mga pasahero, nagre-react, sama ng tingin, mga ganyan. Tapos, yung isang pasahero tinanong, Toy, bakit yung mama, hindi man lang niya pinipigilan yung mga anak niya, nanggugulo yung mga bata. Basta wala lang ginagawa. Pasensya na po kayo, sabi nung binatilyo, kagagaling lang po namin sa ospital. Namatay ang mga nanay ng bata, namatay ang asawa. Hindi nila alam kung anong gagawin nila. Iniwanan nila ang bangkay sa morgue, sumakay ng pauwi ng Marikina. Mapipigilan mo yung mga bata na nagwawala, kamamatay lang ng nanay nila. Mapipigilan mo, masisisi mo yung tatay na nakamukmuk lang doon, hindi niya pinapansin ang kanyang mga anak. Hinusgahan mo kaagad. Hindi mo alam ang nangyayari. Unrighteous judgment. Kasi tayo, hindi natin alam kung ano ang tunay na kaganapan. Amen? Ayaw yun ng Diyos. Kaya ngayon ang pag-uusapan natin, kasi kung hindi naman sinabi ng Diyos na huwag kang mag-discern.
Hindi naman tayo inutusan ng Diyos na huwag kang mag-isip. Hindi naman tayo inutusan ng Panginoon na huwag nang totally mag-judge. So ngayong hapon, pag-uusapan natin, ano ang mga nararapat na paghatol at ano ang mga hindi nararapat na paghatol para tayo ay mag-guide. Gusto nyo yan? O, sige. Sigurado kayo, gusto nyo? O, sige, okay. Ipinagbabawal ang paghatol base sa mga bagay lamang na nakikita. At saka yung mga base sa kulang na kaalaman. Okay? Kasi marami tayong paghatol na gagawin. Lalo na kung kayo ay nasa leadership. Kayo ay ama ng tahanan, ina ng tahanan. Siyempre may mga bagay, may mga desisyon tayo na ginagawa. And decision is a judgment. Tama? When you decide that there is a judgment that you did. Tama? Okay. Ito ay kung ang base sa personal na opinion, palagay at haka-haka na galing sa mapamintas at suspityosong espiritu. Diba? May mga tao na they are judging because they have a critical spirit. Or they have a suspicious spirit. May makita lang na masama na kaagad ang inattach. Or they are fault finders. Diba? Ang hinahanap lang sa mga kasama ay yung mali. Ayaw tingnan yung mabubuti. Okay? Hindi ganon. Ayaw yon ng Panginoon. Okay. Ngayon, tingnan natin. So, next. So, ano ang sabi sa Matthew 1? Sabi ng Panginoon, huwag kayong humatol nang kayo'y di hatulan. Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba. At susukatin kayo ayon sa panukat ng ginamit ninyo sa iba. Teka muna, Pastora, bakit sabi sa John 7:24, pwede kang humatol, pero righteous judgment. Pero bakit dito sabi niya sa Matthew, hindi ka pwedeng humatol? Kaya balansehin natin ang salita ng Diyos. Amen? So, merong forbidden judgment at merong commanded judgment. Sige, tingnan natin. Okay, sabi sa Romans 2:1-2, kaya nga, sino ka mang humahatol sa iba, wala kang maidadahilan. Sapagkat sa paghatol mo sa iba, hinahatulan mo rin ang iyong sarili. Dahil ikaw na humahatol ay gumagawa rin ng ganoon. Nalalaman nating makatarungan ang hatol ng Diyos laban sa mga gumagawa ng mga iyon. Minsan, yung mga taong ang hilig humatol, pagka nakikita nila, actually, sila gumagawa rin ng ganoon. So, hinahatulan mo rin ang sarili mo. Halimbawa, sinungaling naman yung tao na yan. Tanungin kita, kahit minsan ba hindi ka nagsinungaling? Meron ba ditong hindi nagsinungaling kahit minsan? Taas mong kamay mo, ikaw na ang sasambahin ko. Diba? Minsan nakakapagsinungaling ka, hindi mo alam na nagsinungaling ka pala. Diba? Okay, next verse. Akala mo ba'y makakaiwas ka sa parusa ng Diyos kung hahatulan mo ang mga gumagawa ng masasamang gawain? Ginagawa mo rin naman. Next. Meron pa ba? So, hindi ka makakaiwas. Amen. Sa Romans 1, verse 2, tanggapin ninyo ang mahihina sa pananampalataya at huwag hatulan ang kanilang pananampalataya. May naniniwalang maaari siyang kumain ng anuman dinuguan. Ngunit, gulay ang kinakain ng mahina sa pananampalataya. Next verse. Okay. Doon muna tayo kasi Romans 1. Alam niyo may mga tao, halimbawa dito, may mga tao, mga relihiyon. Bawal kumain ng ganito, hinahatulan. Dagat-dagat ang apoy ka, mamamatay kapag kumain ka niyan. Sinasabi ni Apostol Pablo, bakit mo sila hinahatulan? Di ba? Kung sa kanila, yun ay malinis, pananampalataya, malinis yun. So according to their faith, malinis yun. Sabi ng Panginoon, pag idinala mo sa panalangin, nililinis ng Diyos. Ngunit ikaw, halimbawa ako, mga kamag-anak ko, hindi kumakain ng dinuguan. Kahit na masarap ang dinuguan, di ako kakain sa harap nila, sa likod. Diba? Para hindi sila ma-offend. Diba? Kasi hindi ko na sila mapagwawagian. Pagka nandun sila, walang dinuguan. Pagka wala sila, ay, sarap gumawa ni bossing ng dinuguan, the best. Diba?
tumatawa si Delia. Oh. Amen. Okay. Ganun din sa church. Halimbawa, minsan may tendency tayo. O, kilala mo ba si brother ganito, sister ganyan? Ay, oo, takal na niya sa atin. Pero, ayun, bench warmer, walang ginagawa sa church. Bakit mo hinahatulan? Ang pananampalataya niya, malaki ng bagay sa pananampalataya na nadadala niya ang katawan niya tuwing linggo dito. Huwag mong hatulan na hindi siya nakakapagsilbi. Tama. May panahon din siya na maglingkod. Tama? Mahina ang pananampalataya, so huwag niyong pilitin. Tagal-tagal mo na, dapat cell leader ka na. Eh di ba, malaki ng pananampalataya sa kanya yung wala siyang absent, ba't mo madadagdagan? Okay, ganun lang yon ang ibig sabihin. Next, Romans 14:3. Huwag gamakin ang taong kumakain ng anuman, ang taong kumakain ng gulay lamang, at huwag namang hatulan ang kumakain ng gulay lamang ng taong kumakain ng anuman, sapagkat siya'y tinatanggap din ng Diyos. Oh. Amen? Next. Oh, sino ka upang humatol sa lingkod ng iba? Ang Panginoon lamang niya ang makakahatol kung siya'y karapat-dapat o hindi. At aariin naman siyang karapat-dapat sapagkat kayang gawin iyon ng Panginoon. Alam niyo ba, hindi interesado ang Diyos sa kinakain mo at hindi mo kinakain. Ang interes ng Panginoon ay kung ano ang laman ng puso mo. Amen? Hindi niya tinitignan kung ikaw ay pandak, pangit, pango, pobre, sakang. Hindi yun mahalaga sa Panginoon. Napakaganda mo kung kawangis mo si Kristo sa puso. Walang pakialam kung anong kinakain mo ang Panginoon. What you sow to the flesh, you receive, you reap in the flesh. Meaning to say, kung kumain ka ng maraming taba at ikaw ay na high blood, sinusunod mo yung principle. What you sow in the spirit, you will reap in the spirit. What you sow in the flesh, you reap in the flesh. Tama? Yun ang principle ng Panginoon. Kumain ka ng maraming tsokolate, leche flan, 300 ang sugar mo, you reap in the flesh. Tama? Huwag nating aing scriptures. Ganun yun. Praise the Lord. So, huwag ka masyado sa taba, sa asin. Di ba? Katulad ko, kain ka lang ng saluyot, malunggay, pakbet, ihayahay ang buhay. Matipid pa. Ibang ko yung iba. Hallelujah. Kaya daw yung mayaman ng mga Likano, kuripot. Hindi, kumakain kami ng, Bambi, yung sa Ilocos? Bagnet! Ay, ang sarap! Lagyan mo ng KBL. Kamatis. KBL. Bagoong lasuna. Alam niyo yung lasuna? Sibuyas, native. Yan. Subukan ninyo. You will reap to the flesh. Okay, next. James 4:11, mga kapatid, huwag kayong magsiraan sa isa't isa. Pagka naghahatulan tayo, nagsisiraan tayo. Ang namimintas o humahatol sa kanyang kapatid ay namimintas at humahatol sa kautusan. Alam mo ang kautusan? Ha? Commanded. At kung hinahatulan mo ang kautusan, hindi ka na tagasunod ng kautusan, kundi isa kang hukom nito. Wala ditong pwedeng hukom. Si Jesus lang ang hukom. Huwag mong kunin ang lugar ng Diyos dahil hindi ka Diyos. Amen? Sa Diyos lang ang paghuhukom. Hallelujah. Okay, next. James 4:12, ang Diyos lamang ang nagbibigay ng kautusan. Inunahan ko sarili ko. At siya rin ang hukom. Tanging siya ang may kapangyarihang magligtas at magpahamak. Ngunit ikaw, sino ka upang humatol sa iyong kapwa? Titigan mo nga yung katabi mo. Sabihin mo, mahal kita sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Okay. So, yan yung mga forbidden judgment. Sige, tingnan natin ang next verse. Ano naman ang mga ipinag-uutos ng Diyos na paghatol? Ito yung commanded. Hindi naman tayo hindi hahatol. Kasi kung gumagawa tayo ng desisyon, hinahatulan natin ang isang bagay. Kaya ito ang
ginagawa mo kasi hinahatulan mo yung bagay na ito, hindi dapat to gawin. Di ba? Okay. John 7:24, huwag na kayong humatol batay sa nakikita, kundi humatol kayo ayon sa nararapat. Next. Ito pong verse na ito sa New Testament, ito po ay nanggaling sa Old, sa Leviticus 19:15. Sabi doon sa Leviticus, huwag kayong hahatol nang hindi makatarungan. In-spell out niya dito. Huwag ninyong kikilingan ang mahihirap o kaya'y katatakutan ang mayayaman, humatol kayo batay sa katwiran. Ayun. Di ba may mga humahatol kasi may bias? Di ba kaibigan kasi, kamag-anak kasi, kaya kahit mali, yun ang kinikilingan. Okay? Huwag ganon. Okay. Next slide. Proverbs 17:15, ang humahatol na walang kasalanan at ang umaayon sa kasamaan, kay Yahweh ay kapwa kasuklam-suklam. O, yung mga naperahan dyan. Alam nyo, pagka bumuboto tayo, humahatol tayo. Pagka ibinenta natin ang boto natin, kasi nakapakinabang tayo, paghatol yon at hindi yon karapat-dapat sa Diyos. Kaya nagkakaganito ang ating bansa. Amen? We reap what we sow. Diba? Hindi natin kilala yung mga ibinoboto natin, nakumbinsi lang tayo, binoto natin. O kaya, na-influencean tayo ng relihiyon natin. Sinabi ni pastorang, iboboto natin si Binay. Bukas, wala nang mag-a-attend ng fellowship. Diba? Walang pakialam ang mga leader. Ang konsyensya natin yun paghatol yun sagrado yun sa Panginoon. Amen! O, game. Next. Ephesians 5:11-12. Huwag na kayong makikisama. Okay. Sa context ng church, tignan ninyo kung gaano ka-stricto, sabi ni Orly, stricto ako, mga bata. Stricto din naman ang Panginoon, di ba? Huwag na kayong makisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibinubungang kabutihan. Sa halip ay ibunyag ninyo ang mga iyon. Kahiya-hiyang mabanggit man lamang ang mga bagay na iyon na ginagawa nila ng lihim. Hindi ito sulat para sa hindi mananampalataya. Ang kausap dito ni Apostol Pablo ay mga mananampalataya sa Efeso. Yung mga kasamahan ninyo na gumagawa ng masama, ibunyag ninyo at huwag na kayong makikisama sa kanila. Ang bait ng mga taga-Rema, no? Kasi grace. Pagwawagian natin sila. Okay, next. Sa 1 Corinthians 5:9-10, sinasabi ko sa aking sulat na wag na kayong makikisalamuha. Kanina, wag kayong makisama. Ito, wag kayong makikisalamuha pa sa mga nakikiapid. Yan. Hindi ang mga makamundong nakikiapid, sakim, magnanakaw o sumasamba sa Diyos-Diyosan ang tinutukoy ko. Sapagkat para sila'y maiwasan, kinakailangan nilang umalis sa mundong ito. Sabi ni Apostol Pablo, hindi yung mga nakikiapid sa labas. Sapagkat kung iiwasan ninyo sila, aalis sila dito sa, meaning to say, mamamatay sila. Aalis sa mundong ito. Next. Ang tinutukoy ko na huwag ninyong pakikisamahan ay ang mga nagsasabing sila'y Kristiyano, ngunit nakikiapid, sakit, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nanlalait, naglalasing, at nagnanakaw. Ni huwag kayong makikisalo sa ganyang uri ng mga tao. Praise the Lord, walang ganito sa Rema. Amen? Kung hindi, sabi ni Apostol, huwag kayong makisalamuha sa kanila. Huwag kayong sumalo sa mga pagkain nila. Amen? Paghatol yun. But that is a commanded judgment. Sabi ng Panginoon, ito ay pinag-uutos ko sa inyo. Bakit? There is a transference of spirits. Kaya siya sabi nga namin, bakit kaya ang mga bading wala namang
stress, dumadami. Hindi naman nanganganak. Dahil sa transference ng Espiritu. Kung merong isang bakla sa bahay, magkakaroon pa yan pagka hindi yan na saway. Amen? Kanina nga si Orly, dalawa na sila sa bahay. Amen. Kailangan pigilan natin yun. Next. 1 Corinthians 5:12-13, kung sa bagay, wala akong karapatang humatol sa mga hindi Kristiyano. Lahat tayo na mga Kristiyano, meron tayong karapatang humatol, lalo na sa leadership, sa mga kapamilya natin. Kasi kung ikaw ay tatay, ama ka ng sambahayan, nagda-drugs yung anak mo, hindi mo ba yun hahatulan? Hindi mo po pwedeng tengang kawali ka doon, tama? Okay, sabi niya, ang Diyos ang hahatol sa kanila. Hindi ba't ang mga nasa loob ng iglesia ang dapat ninyong hatulan? Sabi nga sa kasulatan, itiwalag ninyo sa inyong samahan ang masamang tao. Next. Amen? Maliwanag. Itiwalag. Pero alam mo, hindi naman tayo nagtitiwalag. But God, by His Holy Spirit, has a way of removing that someone so that the church will not be defiled. Amen? Okay. 1 Corinthians 6:1-2, kung may reklamo ang sino man sa inyo laban sa kapwa Kristiyano, bakit siya nagsasakdal sa mga hukom na hindi Kristiyano? Sa halip na ipaubaya sa mga hinirang ng Diyos ang pag-aayos ng usapin nila. Hindi ba ninyo alam na ang mga hinirang ng Diyos ang hahatol sa sanlibutan? Kung kayo ang hahatol sa sanlibutan, hindi ba ninyo kayang hatulan ang ganyang kaliit na bagay? Next. Hindi ba ninyo alam na hahatulan natin ang mga anghel? Gaano na lang ang mga bagay na may kinalaman sa buhay na ito! Exclamation point. Kung may mga usapin kayo, bakit ninyo ito idudulog sa mga taong hindi kinikilala ang iglesia? Next. Dapat kayong mahiya! Apostol Pablo, wala bang isa man lang sa inyo na marunong mag-ayos ng awayan ng magkakapatid? Bakit nagsasakdal kayo sa hukuman? Kapatid laban sa kapatid at sa harap pa naman ng mga hindi mananampalataya? Paghahatol. Walang magkakapatid na nagdidimandahan doon sa korte. Wala na bang isang marunong dito sa church na mag-aayos ng dispute? Meron naman. Kung tayo ang hahatol ng mga anghel, ba tayo dadalhin natin sa hindi nananampalataya ang pag-atol sa mga affairs ng iglesia? Tama. Kumikibo, no? Praise the Lord. So kung may mga problema na ganyan, tawagin ninyo ang mga pastors, ang mga leaders. Amen? Praise the Lord, wala yan sa rema. In Jesus' name, amen. Sige, next. Mga utos na nangangailangan ng makatwirang paghatol. Alam mo, maganda ito kasi hindi natin ito napag-aaralan dito sa church Pero ito yung mga affairs na kailangan na bibisita natin every now and then. Di ba? Next, first. Mga dapat nating mga command ng Panginoon. Okay? Number, 2 Thessalonians 3:6. Mga kapatid, iniuutos namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, nalayuan ninyo ang sinumang kapatid na tamad at ayaw sumunod sa mga itinuturo namin sa inyo. Ano itinuturo ni Apostol Pablo? Magpagal, huwag kang manghingi. Amen? Magtrabaho ka. Hindi pwedeng palamunin ka. Praise the Lord! Lalo na kung ikaw ay ama ng tahanan. Mas mahigit ka pa sa hindi mananampalataya. Praise the Lord, walang tamad sa rema. Glory to God. Okay, next. Maaaring mayroon sa inyo dyan na hindi sumusunod sa sinasabi namin sa sulat na ito. Kung magkagayon, tandaan ninyo, sila ay huwag kayong makihalubilo sa kanya upang siya ay mapahiya.
kayong masyadong magarapal pagka ano. Diba? May love. Diba? Rebuke in love. Next. 2 Thessalonians 3:15, ngunit huwag naman ninyo siyang ituturing na kaaway, sa halip pangaralan ninyo siya bilang kapatid. Yun naman pala ang ending. Amen? Amen. Romans 16:17, mga kapatid, nakikusap ako sa inyo, mag-ingat kayo sa mga pasimuno ng mga pagkakampi-kampi at sanhi ng pagtalikod dahil sa pagsalungat nila sa mga aral na tinatanggap ninyo. Iwasan ninyo sila. Yung mga nagsisimula ng kampi-kampi, dito kami sa kampo na ito, dito kami sa kampo ni gano'n, kampon kayo lahat ni Satanas. Amen! Praise the Lord! Wala dito uli sa Rema! Hallelujah! Next! Ang mga taong gayon ay hindi naglilingkod para kay Kristo na Panginoon natin, kundi para sa pansariling hangarin. Inililigaw nila ang mga may mahinang pag-iisip sa pamamagitan ng kaakit-akit at matatamis na pangungusap. Amen? Next. Huwag tayong ganon. Alam nyo, kung meron kayong doktrina dito sa church na hindi nyo nagugustuhan, sabihin niyo sa akin, Pastora, mali ka yata dito sa doktrinang ito. Sasabihin ko naman sa'yo, come, brother, let us reason together, says the Lord. Kaysa yung gumagawa ka na ng sarili mong grupo. Come on now, hindi po dapat yon. Amen? Okay. Mga katangian ng spiritual na pag-aninaw, spiritual discernment. Number 1, nakita natin kanina, dapat sabi natin, you do not react when you discern, do not react when you discern, do not judge. When you discern, purpose to be proactive in your forgiving. Ito naman, para makaaninaw ng wasto, kailangang may habag sa kapwa. Sa English, to discern, you have to be compassionate and full of mercy. To be compassionate means to be passionate about coming to the aid of others. Yung bang meron kang deep desire na tumulong at makibahagi sa paghihirap ng iba. Amen? That is love in action. Sabi po dun sa Matthew 12, compassion is mercy, habag, pagkaawa, kaawaan, kahabagan. Okay. Sabi niya, kung mauunawaan lamang ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito, Jesus is speaking, habag ang nais ko at hindi ang inyong handog. Amen? Hindi sana ninyo hinahatulan ang mga walang sala. Sabi nung sa Old Testament, I desire mercy and not sacrifice. Gusto ng Panginoon na makitaan tayo ng habag. Amen? Okay. Ngunit magbigay tayo, hindi lamang makitaan, kundi magbigay tayo ng habag. Amen? Maraming mga Kristiyano ngayon walang habag. Bakit? Kasi hindi sila nakatanggap ng habag. Or ayaw nilang tumanggap ng habag kay God. You cannot give what you don't have. Amen? For example, kung alam ko na ako ay may kasalanan, at alam kong wala akong harap ng Panginoon, walang magagawa, kundi humingi lamang ng habag ng Diyos. Isa-set aside ko yung aking pride. Lalapit ako sa Panginoon. Sino dito ang meron kayong matinding karanasan sa buhay o sakit? Na alam ninyo, wala kayong pwedeng gawin, walang sakripisyo na pwede nyong gawin para mabili ninyo ang kagalingan ninyo o ang himala ng Diyos. Lalapit kayo sa Panginoon, hihingi lamang ng habag, di ba? Kung meron kayong matinding kasalanan na ginawa, ang karapat-dapat lamang ay humingi kayo ng habag. At pagka ikaw ay nakatanggap ng habag, pagka may tao na nagkasala sa iyo, then you will be able to dispense habag. Kasi naranasan mo. Ang iba kasi sa Old Testament, imbes na, nakikita ko to dun sa luma nating imbes na humingi ka ng habag at humingi ka ng compassion ng tao, ang gagawin mo, magsasacrifice ka. Example,
Di ba sabi ni Apostol James, confess your sin to one another so that you will be healed. Okay? Halimbawa, nagkasala ako sa asawa ko. Example lang ito. Nagkasala ka sa asawa mo, nagsakit ka. Ngayon, naano ka ng Panginoon, nagsisasabi mo sa Kanya para ma-heal ka sa guilt mo. Nagkakasakit ka na, nagkaka-nervous breakdown ka na, ganon. Ang gagawin mo na lamang, ang gagawin mo para mapag-anuhan mo yun ay magsisimba ka araw-araw, sacrifice. Magbibigay ka sa mahihirap, sacrifice. Mag-Hail Mary ka ng 100 times a day, sacrifice. Okay? Lalakad ka ng paluhod, papuntang Baklaran, sacrifice. Pero ang hinihingi sa'yo ng Panginoon, mag-repent. Mag-ask ng forgiveness. Sabi ng Panginoon, I desire mercy, not sacrifice. Amen? Ang kailangan mo lang doon ay humingi ka ng habag sa Panginoon na patiwarin ka, hindi mo kailangang magsakripisyo. Ibaba mo lang yung pride mo. Mag-repent ka lang. Aminin mo sa asawa mo. At ikaw ay makakalaya. Meron akong ginawang ganyan eh. Meron akong ginawang ganyan na nagsisi ako talaga ng gusto. Alam ito ni Orly, hindi ko ipinagpaalam sa asawa ko, meron akong pinulungang pastor, pinaharaman ko ng hindi 50,000 piso, 5,000,000 nang hindi alam ng asawa ko. Huwag niyo i-record. Maganda ang motibo ko, ayoko mapalaya sila sa church. Dahil buong kongregasyon sila. Amen? Pero, sa akin, maganda ang motibo ko. Oh, may friend, bakit? Ang ganda naman ng motibo ko. Alam mo ang nangyari? Hindi nakabayad yung pastor na yun. Usapan namin 2 buwan, naging mahigit 1 taon. Ay, hindi mo ko na, kailangan ko na ng mercy ng asawa ko at ayoko nang mag-sacrifice. O, di nag-umpisa lang ako. O, di asawa ko na rin ang nakakuha. Pero I learned kailangan kong mag-submit sa asawa ko. Kahit sinasabi ko na pera ko, ang rabas ng Panginoon, pera namin dalawa. Amen? O, buntis magdemandahan. Pinipigilan ko kasi mga pastor kami. Pastor yung lawyer, pastor yung didimanda, pastor ang nagdidimanda. Sabi ng Panginoon, bakit wala bang isang mahulong sa inyo na magbigay ng ganitong pusasin? Kaya ang panalangin ko sa Panginoon, mga pastor ko naman kami. Lord, yung isa, the good, ako yun, the bad, and the ugly. Alam niyo kung sino yung lawyer? Pinagdahal ko, namatay na. Sabi ng Panginoon ay Amen? Yung pride ko na lang, naminin sa asawa ko yung mga pinaggagawa ko. Huwag kayong lalapit sa akin. Kahit isang piso, nagpapaalam ako sa asawa ko. Okay, sige, next. Sabi niya, next. Having a compassionate heart or habag, huwag na yan. Bibigyan ko kayo ng isang istorya. Sige, tingnan ko nga baka may na-miss pa ako. Okay, sige. Sabi ng Panginoon, narinig nila si Jesus na siyang sumatagop, hindi nangangailangan ng manggagamot ng walang sakit, kundi ang may sakit. Kumayo kayo at unawain ang kahulugan nito, habag ang nais ko at hindi ang inyong handog. Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. Amen. Okay. Hindi ba sama na malaman natin kung ano ang mga bagay na mali sa ating buhay? Okay, ang pinag-uusapan natin, maging kawangis tayo ni Jesus. I-assess natin ang buhay natin. Hindi masama na alam natin kung saan tayo. Ito si Jesus, ito tayo. Kaya nga merong intercession. To stand in the gap, to close the gap. Amen? Stand in the gap, to close the gap.
Ang masama ay yung matrap tayo into this deception of not repenting for it. Amen? Akala mo, okay ka, pero hindi ka pala okay. Amen? Next. So, kailangan aminin mo ang mga bahagi sa buhay mo na hindi tama. Matigas ang ulo mo. Suwail ka. Hindi mo binavalue ang Panginoon. Aminin mo yung mga bagay na yon. Nagkasala ka. Palpak ka, di ba? Hindi dahil idinit, kundi gusto mo na mahil ka doon. Okay. The realization that we needed mercy ourselves is a compelling grace that enable us, ang hirap itagalog to go and get mercy for ourselves, then we can give mercy to others. Amen? Next. Unless we know that we need Christ's compassion for our own need, we don't start giving compassion to others. And explain ko na yan. Okay? Compassion arises as a result of our seeking for the holiness of God and realize we fall short of it. As we acknowledge our need for mercy, we get mercy. Okay? Everybody's areas that need repentance and to be in touch with that is to be in touch not only with our need for forgiveness, but the source of compassion that can come through as we receive mercy from God for our own need, we extend to others. Yung alam mo na ikaw mismo kailangan mo ng habag. Amen? Pag nakatanggap ka ng habag, then you will be in a position to give habag. Okay? So, okay, kukwentuhan ko kayo. Naikwento ka na to last time kasi ito yung preaching last Sunday. Gusto ko lang na malaman. Sino dito sa inyo nakakakilala kay Haring David? Yan. Si Haring David ay pinakadakilang hari ng Israel. Okay? At alam natin na he is a warrior. Warrior si Haring David. Maraming sa mga digmaan kung saan sinakop ng buong Israelite ang mga nations around them, yung mga bansa sa paligid nila. Anointed si Haring David ang kanyang kamay for war. Okay? At siyempre, pagka ikaw ay warrior king, ang panawagan mo ay warrior king. Okay. Isang araw, ang mga Ammonites, sa Tagalog, Ammonita ba? The Ammonites. Okay. Itong kaharian na ito, ang hari nitong mga Ammonites na to ay naging mabait kay Haring David. Okay? Naging mabait kay Haring David itong hari na to. At itong hari na to ay namatay. Dahil namatay siya, dahil naging mabait sa kanya yung hari na yon, nagpadala si Haring David ng mga emisary galing sa Israel na makiramay at iparating yung kanilang condolences dun sa hari na namatay dahil nga sa mabait. Pagpunta doon ng mga princess o mga prinsipe ni Haring David para magdala ng paabot yung kanilang pakikiramay, akala nung mga prinsipe naman, yung anak ng haring namatay at ang kanyang yung mga counselors niya nakapaligid sa kanya, yung mga tao ni Haring David, hindi yan nagpunta dito para makiramay. Nagpunta sila dito para ispiyan nila tayo. Para ma-spy nila kung gaano tayo kadami, ganyan-ganyan, para lupigin nila tayo. So, dahil sa ganun ang pumasok dun sa anak nung namatay na hari, natakot siya. Ang ginawa niya, instead na tanggapin niya yung mga nagpunta, pinahiya niya. Alam niyo ba sa Israel, pagka kayo ay inalisan ng bigote, kahiya-hiya yan. Ang ginawa nila dun sa mga taga-Israel, nalisan nila ng bigote. Parang kalahati lang yata. So kung ito ay bigote, okay sana kung lahat makinis, no? Hindi. Parang kalahati lang yata bigote na inalit. Sobrang kahihiyan yon para sa mga Israelita. Nalaman yon ni Haring David. Okay? Nalaman yon ni Haring David at nagalit siya. So sabi niya doon sa mga ipinadala na mga emisary, diyan muna kayo sa Jericho hanggang sa tumubo uli ang inyong mga balbas. Okay? That is 2 Samuel 10. Ngunit makikita ninyo, pagka binasa ninyo, parang hindi gano'n ang kasi pagka tinignan mo yung progression, ang next na chapter ay 2 Samuel 11, na dahil nga hindi pumunta si Haring David sa war. Diba, nagpahinga siya, tapos nung gabi siguro natulog siya maghapon, lahat ng mga lalaki sa buong Israel ay nandun lahat sa pakikapagyera sa Ammonite dahil nga sa ginawa nila sa mga
emisary doon sa mga, So, ang ginawa ni David, inutusan niya si Joab, yung kanyang military army, naggirahin na ang mga Ammonite. Dahil sa ginawa doon sa kanyang mga prinsipe. Okay? So, instead na pumunta si David, sumama sa giyera sa Ammonite, si David ay nagpalangay-langay sa bahay. Tinamad. Hindi pumunta. At siya ay nagtutulog maghapon. At nung gabi, dahil hindi na siya siguro makatulog, punong-puno na siya ng tulog, nagpasyal-pasyal siya sa terrace. At doon nakita naman niya si Bathsheba na naliligo, hubot-hubad. Wow, sexy. Ito namang si Bathsheba, wala naman siyang kamalay-malay na may mga lalaki palang naiwan. Ang akala niya, lahat na ng mga lalaki ay nasa giyera. Itong si Haring David pala ay naiwan. Okay, so ginawa ni Haring David, pinatawag si Bathsheba. Anong ginawa? Sinipingan si Bathsheba. Okay, so syempre, hindi naman kaagad natatapos ang giyera. Nalaman ngayon ni Bathsheba na siya ay buntis. So nagpadala siya ng kay Haring David, ako ay buntis. So, nagpadala ng message si Haring David kay Joab, yung kanyang military army, na pauwiin si Uriah, yung asawa ni Bathsheba. Kailangan sipingan ni Uriah si Bathsheba para lumabas na anak niya at hindi anak ni David yung dinadala ni Bathsheba. Ang galing ni Haring David. Okay? So, pero ang rule sa mga Israelita na mga sundalo, pagka ang mga kasamahan mo ay nasa giyera, hindi ka po pwedeng umuwi at mag-relax at sumiping sa asawa mo. Dahil ipinauwi siya ni Haring David, tinanong niya kung bakit siya pinauwi. Ginawa ni Haring David, nilasing si Uriah. Ngunit dahil itong si Uriah is a man of honor and a man of valor, hindi siya umuwi sa bahay nila. Ang ginawa niya, natulog siya sa pintuan ng bahay ni Haring David. Nung nalaman ni Haring David na hindi umuwi si Uriah at hindi sinipingan si Bathsheba, nagpadala siya ng sulat na dinala ni Uriah. Sumulat siya kay Joab, yung kanyang military leader. Joab, sa inyong pakikipaggera sa mga Ammonites, dahil nga doon sa inalisan sila ng balbas, okay? Pagka matindi ang laban at mainit, ilagay mo si Uriah sa harap at iwanan mo. Madalit sabi, namatay si Uriah. Okay? So, namatay si Uriah. Nalaman nila na namatay na si Uriah. Pagkatapos na ipaglukha sa ni Bathsheba si Uriah, Uriah, pinatawag na ni Haring David si Bathsheba at siya ay ginawang asawa. Mabuti ba ang ginawa ni Haring David? And yet, sabi sa Bible, he is a man after God's own heart. Sa puso ni David, biruin mo si mismong si Uriah ang nagdala ng kanyang death sentence. Sa isang sundalo, na grabe ang pagmamalasakit sa kanyang hari, ang reward na inabot niya ay ang kanyang sariling kamatayan. And that lingered in the heart of David. Okay? Kaya, lahat ng pagtatakip ginawa ni David. Pero nakalusot ba si David sa Panginoon? Hindi. Tinago niya yon, tinago niya. Marahil nagtagumpay siya sa pagtatago ng kanyang kasalanan, ngunit hindi sa mata ng Diyos. Amen? So nangyari yon, hindi pa dumadating si Nathan, yung prophet. Nandun pa yung dala-dala ni David sa kanyang dibdib. At nanalo ngayon sila Joab sa giyera sa mga Ammonites. Okay? So, nagwagi na ang mga Ammonites. Nagpadala ng emisary si Joab. Bumaba ka na dito, Haring David. Nagwagi na tayo sa mga Ammonites. Nais kong ikaw ang maghusga sa mga bihag namin ng mga sundalo. Bumaba ka na, sabi ni Joab, kundi ako ang tatanghalin na hero. Dapat kasi laging ang hari ang hero. Okay? So, sabi ni Joab, bumaba ka na. So, bumaba naman si Haring David. Alam mo, pagbaba doon ni Haring David, ang ginawa niya sa mga bihag na mga Ammonita, pinagsisibak niya sila ng axe. Pinagpuputol-putol ang mga katawan nila. Nagpagawa siya ng kiln, yung pugon na malaki, at lahat pinamarcha na doon lahat ang mga
people alive. Grabe ang cruelty ni David, which is very uncharacteristic sa nature at character ni David. Bakit siya ganon ka-cruel? Anong cruel sa Tagalog? Bakit ganon kalupit si David? Bakit? Meron siyang, dahil sa kanyang kasalanan, nag-build siya ng wall between him and God. Hindi niya ikinukumpisal sa Diyos ang kanyang kasalanan. Yung galit niya sa kanyang sarili, iprinoject niya, ginawa niya sa iba. Kaya sobra siyang malupit. Pero dumating si Nathan, the prophet Nathan, at ipinamukha sa kanya yung kanyang ginawa. That time, nagsisi si David, humingi siya ng kapatawaran sa Panginoon. He recognized he needed the mercy of God. Amen? When you remain unrepentant, you are telling God you don't need His mercy. That's why when you are hurting, you will hurt other people. You will be cruel. Kaya, maipapaliwanag ninyo bakit minsan ang mga tatay malulupit sa anak. Hindi humihingi ng patawad sa Panginoon. Tinitigasan nila. He walled himself from God. Hindi niya kinikilala ang need niya for forgiveness and mercy. Pero nung dumating si Nathan at ipinamukha sa kanya ang ginawa niya, nagsisi si David, nag-fast siya, hiningi niya pinatawad siya ng Panginoon, hiningi niya na mabuhay yung anak ni Bathsheba, anak nila ni Bathsheba, pero kinuha ni God yung anak na yon. Dahil sa kanyang repentance, dahil sa kanyang pagbabalik, nag-soften uli ang heart niya sa Panginoon, nagbuntis uli si Bathsheba, ipinanganak si Solomon, ang sumunod na hari. Amen? Amen. To discern God, you have to be in touch, connected to the heart of God. In repentance, in mercy, in compassion. Alam nyo, kung wala ang Panginoon, wala tayo. Kaya may explain ninyo, bakit malulupit ang magulang sa anak? Bakit malulupit ang anak sa ibang tao? Meron something sa puso na hindi nila inire-release sa Panginoon. Pag-pray ninyo na mabakbak yan ng banal na Espiritu. Amen? Last. Ang di nagsisisi na Kristiyano at ayaw tumanggap ng... Kasi alam nyo, maraming Kristiyano, matitigas ang puso, mayayabang. Hindi ko naman kailangan pumunta sa church. Kaya kong buhay ko. Di ba? Di ko kailangan yan. Amen? Ang di nagsisisi na Kristiyano ay mapanghusga. Ang dali nilang magbitaw ng panghuhusga. Galit. Galit sa lahat. Galit sa mundo, sa asawa, sa anak, sa boss, lahat. Galit. Basta galit. Malupit. Mayabang. Nadaya. At hindi nila alam na nadaya sila. Amen? Walang habag. Hipokrito. Bakit? Hindi makadiscern. Amen. Ngunit kung tayo, if we aspire to be like Christ, tutularan natin ang Panginoon. Amen. Until we receive mercy, we cannot give mercy. Until we receive forgiveness, we cannot forgive other people. Until we judge righteously, we cannot be judged righteously. Nakinabang ba kayo? Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Thank you, Lord. Panginoon, ibinibigay namin sa inyo ang aming mga puso. Saliksikin nyo ito, O God. Kung may mga bagay na matitigas, na Lord, kung may bahagi ng aming buhay na ayaw naming ibigay at isiwalat sa iyo, dalangin namin na sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, Panginoon, tunawin mo ito. Binibigyan ka namin ng kalayaan, banal na Espiritu, na hubugin mo kami. Dalangin ko, nagugustuhin namin maging katulad ni Jesus. No matter what it takes, ano man ang kinakailangan, alam namin, Panginoon, pinakamaganda pa rin na pananaw at pangitain ang kami ay maging kawangis mo. Sa oras na ito, dalangin ko na
naririto. At dalangin namin na nakinabang ang bawat isa sa amin sa iyong salita. Kami po ay sumusuko sa kapangyarihan mo, Jesus. Ikaw ang aming Panginoon. Dalangin ko na i-desire namin na maging kawangis ka namin sa araw-araw ng aming buhay. Salamat po, O Diyos. Ito ang aming dalangin. Sa ngalan ni Jesus, lahat ay magtabi ng Amen. Praise the Lord. Tayo po ay napagpala ng salita ng Panginoon ngayong hapon. Amen. So bago po tayo magbigay, basahin ko lamang po itong 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 8. Sabi po dito, tandaan ninyo ito. Sabi mo nga sa katabi mo, tandaan mo ito. Okay, sabi dito, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. At ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Amen. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Amen? Sabi dito, kung tayo daw po ay magtatanim ng kaunti, ilan ang aanihin natin? Kaunti. Pag marami ang tinanim, marami ang aanihin. Sino ang gusto ng maraming aanihin? Marami din tayo dapat na itatanim. Amen? So itaas po natin yung ating mga handog sa Panginoon. Taas po natin, ipanalangin natin. Panginoon, maraming pong salamat po, O Diyos. Tunay nga ikaw ay napakabuti, tapat ka, O Diyos, sa aming buhay. At hindi kami nagkukulang, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa hapong ito kami po ay nagbibigay, kundi sapagkat, Lord, pinagpala niyo na kami, Panginoon. At Lord, ito po ay dalangin namin magamit mo para sa iyong kaharian. Para po marami pa mga kaluluwa ang maabot, Panginoon. We thank you, Lord, O God, na tunay nga, Panginoon, kung kami ay nagtanim sa iyong gawain, sa iyong kaharian, ay kami po ay aani, Panginoon. Maraming salamat. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin sa aming aanihin. We thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Sige po, magbigay po tayo. Kami ay nagkatipon sa ngalan mo, Panginoon. Ang lahat ay nagdiriwang, ikaw ay napili ngayon. Umuulan ng pag-asa, kami ay nagkakaisa. Ano man ang aming katayuan, inibig mo ng lubusan. Sabay-sabay nagkadala sa indak ng papurit ito. Sabay-sabay nagkadala sa sayaw at papuri sa'yo. Kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit sa amin lumubos. Di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit kami, minahal mong lubos. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Praise the Lord. So announcement po, sa Friday po yung ating prayer meeting, and then po sa Manila, sa itong darating na Tuesday, mayroon pong prayer meeting po sa Pandicielo, dun po sa Santa Mesa.
Tapos po, inuulit po namin yung next Sunday po sa youth service, alas 2 po ng hapon, na anayahan niyo po yung mga anak po ninyo, lalong-lalo na yung mga, LGBT. O kapitbahay kayo na LGBT, imbitahan niyo po dito sa next Sunday, alas 2 ng hapon sa youth service. Amen? So, maaasahan po ba namin kayo magdala? Amen? Amen. So, tapos na po ang gawain, tayo po'y tumayo. Tawagin po natin ating pastora. Tayo po'y tumayo, kayo ay sumagot ng amen, ha? Okay, 1 Thessalonians 5:16, magalak kayong lagi. Palagi kayong manalangin. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipagkaisa kay Kristo Jesus. Amen. Tayo pa'y humayo na may kakayapaan sa ating puso. Amen. God bless you po.